Hello, hello, good morning, good afternoon, and good evening. O dahil, laki na ng bilbil dahil. Yun ang sabi nila, namayat daw ako. Hindi, malaki pa rin yung bilbil ko talaga, oh. Kasi panay upo. Yan. Yun ang matagal mawala. Okay, good morning, blessed morning to everyone. Okay, ngayon naman, isi-share ko pala yung aking experiences, okay, sa pagiging teacher. So, masasabi ko talaga, ang laki pala ng impact sa pagpo-post ko, at pag-share ko ng mga videos and everything about sa pagiging teacher. So, malaki impact siya kasi ang daming nagtanong, ang daming gusto ding sumabak o maging teacher din. So marami nagtatanong sa akin paano mag-apply ng pagiging teacher dito sa Taiwan. Okay? Kapag galing ka Pilipinas, sinabi ko na to in my previous videos, pag galing ka Pilipinas talaga, kailangan profession ka, it means teacher ka talaga. Kasi mataas ang standard nila kapag galing Pilipinas. At hindi lang yon, kinukuha pa rin nila, hinahanapan ka ng licensed teacher. Yung nakapasa ka ba sa pagiging teacher? Di ba alam mo naman sa atin may mga board exam. So yun yung pero marami pa rin gusto kasi talagang teacher sila by profession. Pero marami kasi siyang isasubmit ng mga documents, ipapa-authenticate pa, pupunta ka pa sa TECO, marami kang dadaanan. So sa mga bagay na yon hindi ko na alam. Kasi magkaiba naman yung status natin. Dito kasi sa Taiwan, kasi ako 2013 pa lang nag-undergo na ako ng mga trainings paano maging teacher. So importante college graduate ka. Okay na yon college, kahit anong kurso okay na okay. Kasi pwede namang aralin yun eh. At least may idea ka na pwedeng aralin. Kumbaga yung major nung pagiging teacher. Marami namang yan eh. At mabilis na lang kung college graduate ka. Kasi marami mga trainings naman dito sa Taiwan na pwedeng ma-enhance pa yung skills mo. Kasi magkaiba ang method of teaching dito sa Taiwan. Kasi mahina ang comprehension nila sa English. Yung may nagbabato nga sa akin, mahina ang grammar ko. Sa totoo lang, hindi mo nga mai-apply lahat yung pagiging magaling mo sa English eh. Kasi hindi ka na magigets ng bata. Alam mo ba yun? Kapag sobrang galing mo naman, yung mga estudyante mo, nga, isang vocabulary nga lang, hindi ka na nila maintindihan. Kaya ang ginawa ko, inaral ko pa rin talaga yung Chinese. At hindi lang yon, dapat, siyempre teacher ka, dapat confident ka doon sa sinasabi mo. At kasi nga mga Chinese sila, Taiwanese. So, may mga ibang vocabulary talaga na kailangan mo pa rin i-translate. Kahit foreign teacher ka, no need ka naman mag-translate. Pero it depends on the school, ha. Meron naman akong partner na local teacher, pero in other day siya. So, hindi kami magkasama sa isang room. Kumbaga, that day, at ako lang talaga, the other day, sila na yung magpapaliwanag on that topic, certain topic na may translation na ng Chinese. Pero ang mga bata nakakalimutan pa rin nila. So may mga sinasabi ka hindi nila magets. So kailangan alam mo pa rin yung ba yung Chinese noon. So ang ginagawa ko, nag-Google Translate lang ako. As in, inaral ko siya. Kaya ito ang daming akala nung iba mabilis lang, marunong naman ako mag-English. Okay 'yon. Pero ang tanong doon, kung willing ka bang aralin ulit, kasi hindi siya simpleng marunong ka na sa English. Meron kasi siyang structure, tamang pattern, may sinusunod ka talagang rules. Kumbaga sa English naman may mga exception pa yan. So ang dami mong, kumbaga ang pagiging teacher sa Taiwan, kailangan mo maging estudyante ulit. Bakit? Natandaan mo pa ba yung inaral mo noon? Hindi mo na matandaan. At saka kung hindi mo naman laging ginagamit, di ba? Lalo na yung accent natin at pronunciation magkaiba kasi talagang Filipino tayo. Siyempre, American accent ang Taiwan. So, ang ginawa ko, siyempre inaral ko para naman hindi tayo mapahiya, no? Kahit magaling ka na sa English, kung yung tono ng pagsasalita mo o pagbigkas mo ay 'di ba, mas malala pa kaysa sa kanila. Kaya hindi naman sa dinidiscourage ko kayo,
willing ka bang magugol ng oras, panahon? Hindi siya ganun kadali. Dito po, I spend time every day. Inaral ko siya. Hindi, I spent money. Okay? Bumili ako ng mga libro. Kasi alam ko, mahina ako dito. As in, yan. Kaya dito ako busy. At sa pasukan sa September mag-aaral ako ulit. So dapat talaga passionate ka sa gusto mong gawin. At isa pa, kung magiging teacher ka, hindi automatic magiging full-time ka na. So ngayon, I did part-time muna kasi nangangapa pa ako hanggang ngayon na April, last week ng April nag-start ako. Hanggang ngayon, part-time lang siya. So, ang schedule ko hanggang July. So, meron silang advanced schedule kasi meron na silang full-time na teacher sa school. So, cram school lang tong sa akin. Magkaiba po yung pagiging teacher sa mga public schools. Elementary level pa lang tong sa akin. Pero hirap na hirap ako. Kasi, nasa grammar ka na eh. So, ang grammar kasi wonfa. So, hindi siya ganun kadali kasi ang mga bata talaga sobrang hina sa English. Alam mo yun? Kahit magsalita ka nga ng mabilis, hindi ka nila mag-gets. So, kaya magkaiba yung methods of teaching nila at dapat alam mo yun. Kaya hindi siya pwedeng, marunong ko na mag-English, gusto mo na maging teacher. Inaral ko siya, nag-undergo ako ng mga trainings, nag-aral po ako sa Mandarin. Para alam ko din yung style nila, ang dami kong inaral, ang dami kong certificate, kumbaga. Kung sasabihin mo lang Mandarin lang. Pero matagal na rin yun. Kailangan ma-revise pa rin. Alam mo yun, ma-refresh pa rin yung mga kaalaman mo. So, pagiging teacher, hindi ka nag-stop mag-learning eh. Yun eh. Kung willing ka ba. Yung ikaw nga, nag-aaral ka dati, kumbaga ayaw mo, pagod ka, nakakapagod naman mag-aral, gumaganon ka na, mas nakakapagod ang pagiging teacher, nakaka-stress. Alam mo ba yon? Hindi lang yon. Nadadala ko nga sa bahay, kasi maapektuhan ka, kasi yung estudyante mo, kahit anong galing mo sa pagtuturo, pero hindi ka niya maintindihan o kaya sobrang bagal niyang makaintindi, dala-dala ko yun. Lagi kong iniisip, ano ba yung strategy, mga technique na gagawin ko para alam mo yun, may matutunan man siya or mag-develop man yung English niya, ma-enhance pa. Ganun ang lagi kong iniisip. Tapos, ang dami kong inaral na ano ba yung mga pag-games ko na naman, mga ganon. Yun yung stressful. Kasi ang usad kasi ng utak ng mga estudyante mo, hindi pareho. May talagang sobrang hina. Kahit nga nagturo na ako ng past tense, so kailangan ko pa rin siyang ituro. Hindi nila maintindihan yung past tense. Alam mo naman, ilan yung mga part of speech sa English. So, alam mo ba yun? Ako nga, nakalimutan ko yun. Kaya, 8 po yun. Dun sa 8 na yun, kailangan mo siyang i-explain. Hindi nila maintindihan yung noun, pronoun, adjectives. So, ang ginagawa ko, may Chinese translation. Kahit yung verb, hindi nila mag-gets. Okay? Kaya ang ginagawa, kasi alam nila yung abbreviation or short ng verb, so V. So, ano ba yung Chinese nun? Sasabi ko pa, V, tongzi. So, dapat alam mo din yung pag-pronounce mo. Kasi pag mali yung tono mo, hindi ka nila mag-gets. So, alam nyo ba, yung anak kong panganay ang nag-support at tumutulong sa akin, ano bang Chinese nito? Paano ba siya sabihin? So, ang dami kong grabe, isang topic lang in a day. Kasi 2 hours kasi mostly ang English sa cram school. Ano yun? Tinatanong ko pa lahat sa anak ko. Tama ba yung ko? Ganun. Kung wala kang anak na pinagtatanungan, edi magtanong ka sa mister mo. Kung ikaw lang. Kaya, mangangapa ka talaga. As in, hanggang ngayon na nakailang buwan na ako, hindi siya ganun kadali talaga ha. Kaya, pag-isipan mo, kasi part-time lang ako, so in a week, twice lang. Nung last month, once lang, every Friday. Ngayon, twice. So, next month, 4 days. So, 2 hours lang yon. So, kung willing ka, yung sahod mo nun, kahit malaki yung rate, hindi naman siya everyday. So, magkano lang yung sasahurin mo sa isang buwan. Unlike kasi sa factory naman,
20 plus ang ano, siguro mga 25, 27, 'di ba? Kung walang OT sa mga resident So, 'di ba, ganon ang rate sa ano factory. Mahirap mong kunin 'yon at first kung gusto mo maging teacher. Kasi part-time ka nga lang. At hindi ko pa hinangad yung pagiging full-time. Kasi ayoko kasing sumabak agad na alam ko sa sarili ko na ay kulang pa. Kaya inaral ko muna kasi baka naman kasi babalik din sa'yo, magiging atat ka, mag full-time. Depende naman kasi maging atat ka. Depende na lang sa chances or opportunity. Andiyan naman so grab mo na. Pero sa akin kasi, ayokong mamilit. Alam mo yun, hindi pa masyadong hinog, mapakla kapag pipilitin mo, 'di ba? Pitasin. So para sa akin, dahan-dahan muna, pero ano lang, importante doon, maglaan ka ng oras. At willing ka bang maging maging stressful. Kasi ang estudyante ko, 7 ang pinakamadami. Pero depende sa cram school kasi may cram school na 13, madami. Pero yung cram school kasi namin, limit lang talaga sila sa isang room. Kasi ayaw nila na sobrang dami. Kasi yung mahirapan na din yung teacher. Kaya sa amin, talagang may limit kung ilan lang. So, hinahati nila yon. At magkaibang level yon. Isipin nyo, meron akong tinuturuan grade 6. 5 sila nung una. Graduate na kasi, so 3 na lang. Buti na lang talaga. Ang hirap. Hindi nga nila maintindihan yung story. Alam mo yon? What did you understand about the story? Nga. What is the story? Ano yung story? Oh. Alam mo yon? Kung hindi mo alam yung story na Chinese, 故事, 'di ba? Kaya sabi ko, story na word hindi nila magets. Alam mo ang reaction ko lagi sa sa classroom talaga laging kasi hindi nila magets yun. Grade 6 na. Para akong tawag doon, na-shock, na culture shock. Kasi sa mga anak ko, hindi naman sila mahina sa English kasi nga, bakit? Everyday, yung conversation namin English. Kaya mahina nga yung Chinese ko kasi everyday kaming nag-i-English. Kahit mabilis pa ang pagsasalita ko, gets nila ako at nasasagot nila ako. Nagre-react lang sila kapag may isang word na hindi pa nila maintindihan yun. Ano ba yung ibig sabihin ng ganung word? So, ganun lang. Pero nag-gets nila yung tanong ko. Kaya lang, sa mga estudyante ko, hindi nila ako gets. Hindi lang isang word ang hindi nila mag-gets. Yung tanong mo, hindi nila mag-gets. Kasi hindi nila, yung ba mahina talaga English nila. Kaya yun nga yung isi-share ko sa inyo na dapat, kayo, ihanda, prepare kayo doon at hindi siya ganun kadali. Baka nga mga ilang may kakilala ako, ka-close ko pa. Nag-try siya parang 1 buwan or wala pa 1 buwan. Huminto siya, hindi na siya nag-teaching. Hindi na siya nagturo kasi na-stress siya. Kumbaga, passion talaga yun. Ako kasi, sanay na ako sa tao. Kasi negosyante ako So, ang dami ko na nakasalamuhang tao. Pero iba talaga ang mga bata. Sa mga anak ko, hindi ako marunong magdisiplina. Kulang ako. Tumatawa lang ako. Kaya lang, kapag ibang bata, takot ka. Paano magalit? Paano madisiplinahin to? Baka magka-problema pa. Ako yung tipo ng tao na hindi ako marunong magalit ng yung maldita. Pagkausap ko, matanda na or adult na, okay lang. Kapag bata, nahirapan akong magminaldita. Tumatawa lang ako Kaya yun yung isa sa mga weaknesses ko, hindi ko alam paano dalhin. So, ang ginagawa ko, nagpapatulong pa ako sa ibang mga teacher na kasama ko sa room, na ibang room. Na, teacher, hindi sila nakinig. Paano ba to? Ganon. O kaya, kasi may isang teacher kasi doon, natakot sila, sasabihin ko lang yung pangalan, takot na sila. Ayoko kasi silang pagalitan, kasi bago pa lang ako. Baka mas lalo silang hindi makikinig, kasi hindi ko pa sila gamay. Alam mo yon, hindi ko pa masyadong alam yung iba't ibang attitude ng bata yung tinuturuan ko pa, ang yaman. Alam mo yung takot ako, kasi, alam mo yung ang dami kong takot. As in, kung takot lang talaga. Kumbaga, mataas ang standard ng mga parents, pero
ano, yung English level nila, wala eh, bagsak talaga eh. Yun lang naman gusto kong i-share na kapulutan nyo ng aral at yung bang sinasabi kong may kaya sila, so may, alam mo yung, siyempre, minsan iniisip ko sarili ko, ano lang ba ako? Alam mo bang, siyempre may mga examples ako doon sa topic ko na, 'di ba, clean the room, 'di ba, mga ganon, past tense 'yon, so may mga ed. So, siyempre, tatanungin mo yung bata, dapat meron talagang interaction. So, ano, tumutulong ba kayong maglinis? Iba yung kultura dito. Hindi naman naglilinis ang mga bata. Mga anak ko kasi, naturuan ko na. Maliit pa lang sila. Inuunti-unti ko, ang mga bata dito, hindi talaga naglilinis. Majority, walang ganun. So, iba yung kultura nila. Alam mo ba, sinagot ako ng estudyante ko na meron silang robot. Tawang-tawa ako. Alam mo yung robot na bilog na naglilinis o nagkumukuha ng mga alikabok. So, hindi sila nagwawalis. Kaya sabi ko, wow, ang yaman ng estudyante ko. Talagang ano, kaya may mayaman naman talaga sila kasi may absent kasi nasa Japan, nasa USA. Wow. Ang ano, may nandun sa Korea. Kaya sabi ko, ay grabe talaga ito. Kaya na ano ako talaga, sabi ko, wow, dapat hindi ka basta-basta ano dito. Alam mo yun, ordinary lang. Dapat talaga yung pagiging teacher mo dito ay maano mo yung level ng mga estudyante mo. Kasi sabi ko, ano, hiyang-hiya ako. Ang yaman pala ng mga estudyante ko. Tapos, kasi matalino din naman sila. Pero matalino ang mga bata dito sa Taiwan. Pero yun nga lang, about sa English, may talagang hindi lahat mabilis yung pick up. Kasi yung unang estudyante ko, 2 lang sila, ang galing nila. Pero mahina sila sa speaking. Mahiyain sila. Kaya marami ka talaga matutunan dito. Kaya yun lang yun, guys. Kaya wala gumagawa ako ng video para lang ma-encourage kayo kasi hindi nyo naman nakikita yung burden ko doon sa mga pinopost ko. Kaya sinasabi ko lang din kasi ikaw, prepared ka ba na ma-encounter yung mga ganon? Dapat malakas ang loob mo, hindi lang malakas, buo ang loob mo. At yung confident mo talaga kasi kasi nag-undergo pa ako ng training before ako nagturo. Professor talaga siya ng pataas na yung niya position niya. Nasa college siya, university. So siya yung nagturo sa akin, ang pagiging teacher hindi pwede yung ganun-ganun ka lang, dapat confident ka, perfect ka. Kahit ibang perfect namang hindi naman sa perfect na talaga mayabang ka na. Yung perfect na ipakita mo sa estudyante mo na hindi ka nag-alangan sa mga tinuturo mo. Kasi teacher ka nga. Kailangan mo silang i-motivate. Paano mo sila ma-motivate kung ikaw mismo nag-alangan ka at hindi ka sigurado sa tinuro mo? Kaya hinaaral ko siya ng mga ilang araw. Kaya kami, as a teacher, marami kaming ina-undergo na training at dapat hindi ka talaga tamad dito. Kasi gina-guide mo yung estudyante So, lahat ng kaalaman mo, i-impart mo sa kanila. So, dapat ka talaga dito. Kaya sabi ko, grabe talaga. Pero I enjoyed the learning. Masaya ako sa stressful na ganong level. Kasi parang nag-i-enhance din ikaw, hindi lang yung estudyante mo. So, before mo siya ituro, dapat ikaw muna yung natuto. So, estudyante ka din dito, hindi lang teacher. Kaya, ang daming oras, minsan umaabot pa ako dito ng ilang gabi, yung late at night, minsan nagigising ako na madaling araw, kasi nadadala mo siya, naiisip mo siya. Yun yung kasing passion mo yung hindi lang hanggang doon lang, okay na yon. Parang pinupour out mo pa yung effort mo na ma-all out mo talaga yung gusto mong gawin na para sa mga estudyante mo. Kaya yun lang po yun, guys. Nawa ay may natutunan kayo sa mga videos ko. Lahat ko naman, shinare ko naman. So ito yung baka gusto nyo umorder sa aking kapatid, si Annalisa Chang. Siya,
gumagawa po siya ng cheese ensaymada. So, ininit ko na nawala na ng ano. So, that's all for today. Kaya, yun, share ko lang. And 20 minutes na tayo, besh. And God bless everyone. Sa mga nagtatanong pa, okay, sasagutin ko naman kayo. At kung gusto nyo naman, kung saan kayo mas malapit, okay, try nyo na lang mag-apply sa mga school. Kasi mahirap po applyan talaga ang mga government public schools. Kasi mataas ang standard nila. So, sa mga cram school, hindi naman masyado, pero may iilan, mataas ang standard ng mga cram school. Kapag kilala, yan, yung Giraffe, mataas ang standard niyan. Giraffe, Kid Castle, isa din yan, Joy English, kasi marami silang mga branches, kilala silang cram school. Pero yung mga hindi masyadong kilala, hindi sila ganun kataas ang standard. Pero, meron kasi silang evaluation, tinitingnan din meron silang CCTV. So, tinitingnan din yung pagtuturo mo, inoobserbahan ka din na. So, hindi sila ganun kadali. Pero, kaya kailangan nga lakas ng loob dito eh. Kaya yun, kung willing ka ba, okay, go! Walang problema yan. So, magagaling naman ang mga Filipino talaga sa English. Kailangan mo lang aralin ulit at ipakita mo at marunong ka. Kasi ang mga, yan, akala ko ba tapos na? Katulad niya, ang mga estudyante kasi dito, kapag nagbasa, ganun sila magbasa, oh. What are you looking? Ganun. I see your father's face. Alam mo, walang kabuhay-buhay. Ganun na, ganun ang estudyante dito. Kaya na-shock ako nung una. Ganon sila magbasa, minsan hindi alive, hindi agresibo, hindi active. Pero pag mga break time, wow, nagiging active. Pero pag pinabasa mo, ganon sila, walang kabuhay-buhay, minsan walang expression. 'Di ba pag question mark dapat talaga may 'di ba nagtatanong ka, so andun din yung expression na talagang nagtanong ka, wala silang ganon. Parang monotone lang sila. Tapos kapag may padamdam, 'di ba? Wala man lang facial expression padamdam ba yung sinasabi nila. Ganon. Kaya doon ako na talaga. Kaya lang hindi mo siya kasi maiirita yung estudyante. Pero ikaw, ano yung strategy mo doon? Ako kasi talaga inuulit-ulit ko eh. Talagang inaano ko. Tapos, alam mo naman, pag nag-explain ang mga nag-pronounce sila, sabihin, matchy. 'Di ba? Alam niyo naman, orangey. 'Di ba ganon? Ang ginagawa ko kapag no, gaganon talaga ako. No, it's not matchy. Gaganon ako. Match. Ganon ako. Kasi inuulit ko para alam nila yung tama. Kasi yun yung minsan kasi yun yung kapag talaga mga Taiwanese kasi, ganon talaga yung nila. Kaya i-correct mo lang. Kaya minsan sinasadya pa nila. Kahit siguro alam nila, sinasadya nila kasi yun yung mabilis nilang mabigas talaga. Kaya kailangan mo talaga yun. Kaya dapat hindi mo siya hayaan na gano'n na yun. Inuulit ko yun. As in, may minsan pa nga, nagsa-Chinese na sila sa ko. Sabi, no Chinese here in my classroom. Gagano. Minsan, kahit na mali yung word na ginamit mo, wala pa rin. Kasi nga, wala maano talaga sila. Pero, i-correct mo lang sila ng dahan-dahan. Tinuruan ko grade 6 yung teenager, hindi nila mabigas yung teenager at saka hindi mabasa. Ang basa nga nila tangerine. Kaya sabi, ako ba naman mabilis tumawa, isin na magalit ka, tumatawa ako. Kaya sabi ko, ang bilis kong tumawa. Sabi ko, tangerine? Sabi saan yung tangerine? Iba yung story. Teenager, ganun. Sabi ko, wow. Ang talaga, kaya ang dami ko talagang dito sa sa pagtuturo. Kaya yun lang yun, guys. Kaya that's all for today. Yun na nga, baka mapapahapa pa. Okay, God bless everyone.